pakinggan po natin ang reaksyon dyan. Ito nami-miss natin ito sa Senado. Talagang ito ang bumubusisi. Ito ang talaga hong bantay kaban. At hindi po mapayag ito sa mga kung ano-anong mga budget insertion at hindi tamang paggastos ng pera ng gobyerno. Siya rin ho ang kaisa-isang senador na simula nung maupo ay hindi kailanmang tumanggap ng pork barrel fund. Ang tinutukoy ko po ay si former senator pero ngayon kandidato ulit, si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator Ping, magandang hapon sa inyo. Henry, magandang hapon sa iyo at sa mga nakikinig, sumuybay, magandang hapon din. Opo, unay ako'y nagpapasalamat po sa inyong oras muling inilaan sa ating programa. Senator Ping, dediretso na po ako sa tanong. Ano ho ang inyong reaksyon dito po sa bicameral conference kahapon, particular po doon sa pag-aproba nila doon sa tinatawag na AKAP budget? Yes, balikan natin yung history ng AKAP. Yung sa budget ng 2024, wala yan sa National Expenditure Program. Mm-hmm. Wala din yan sa Senate version. Wala rin sa House version. Pero na-create yan sa Bicameral Conference Committee. No? Mm-hmm. So, nag-meet yung dalawang kaliputan, House at saka yung Senate, sa Bicameral, sumulpot yung AKAP. Okay. That is for this year, 2024. Mm-hmm. Itong 2025, alam naman natin na pinadilit niya ni Senator Amy Marcos. Okay lang yun nung na-restore kasi nangyayari yan. Kasi BICAM, disagreeing provision, nasa House version, wala sa Senate version. Pwede rin naman talaga i-reconcile na masunod yung sa House. Ang hindi lang magandang nangyari, yung statement na binitiwan sa media na kung saan ang sinasabi, hindi, magkakaroon din naman ng access ang mga senador sa AKAP. Meaning, nag-agree sila na, okay, i-restore natin, pero hati tayo. Ang tanong, pwede bang gawin ng legislatura yon? Ang sagot, hindi. Mm-hmm. Kasi ang legislate, by the nature, Senator Ping? Yung oversight na, titingnan nila paano ginastos. Never na pinayagan ng konstitusyon ng saligang batas na mag-implementa ang mga legislators. Mm-hmm. At sa nangyayari at maliwanag sa kanilang mga pahayag mismo na mag-implementa sila. Kasi sa hati nila Mm-hmm. Sabi mo nga kanina, 5 billion sa Senate at yung 21 billion sa House. Mm-hmm. Paano nangyari yun? Walang implementing authority, walang implementasyon, walang execution authority ang Senado at ang Kongreso. Executive branch lang ang pwede mag-implement ng mga programa, ng mga activities at saka mga projects. Mm-hmm. Yung binabanggit po ninyo na trabaho lamang ng mga senador at congressman sa ilalim po ng Legislative Department, wala sa kanilang kumbagay job description ang mag-implementa ng proyekto, but they have the power to oversight for the check and balance purposes. Yes. Correct. Kasi hindi lamang job description, kundi yan ang sinasabi ng saligang batas. Kasi may separation of powers tayo. Opo. Na kung saan, ang executive, sila mag-execute. Oo. Ang legislative, sila magbabalangkas ng batas. Mm-hmm. Ano mag-interpret kung may conflict? Yung judiciary. Opo. Ganyan ang separation of powers. Aha. So yung para mag-encroach ang legislatura, ang Kongreso sa pag-implementa, hindi pinapayagan ng saligang batas yan. Opo. Yun ang nakita ko lang na isang napakalaking parang kamalian na nga, pero bakit inanunsyo pa? Hindi na lang maging discreet. Kasi ginagawa na rin naman na although hindi ina-admit. Diba? Sinasabi nila, hindi naman dumadaan sa amin yung pera. Ang nag-implementa niyan, DSWD, Opo. DOLE, at ano pang agency. Pero this time, nagulat ako sa pahayag noong pagtaros ng bicameral conference na sila na mismo nagsabi na magkakaroon ng access at isi-share yung AKAP sa mga senador. Ano ho? Mali yung pahayag. Oo. Oho. Dito ho sa amin, Senator Ping, kapag minsan may mga lumalapit dito sa aming Operation Tulong, minsan nababanggit din namin na
Kayo ba'y sa anahong mga government agency na lumapit? May mga nagsasabi minsan ho dito sa amin na galing na po ako kay Senator ganito eh. Pinapunta po ako sa DOH, pinapunta po ako sa ospital kasi meron daw po silang pondo doon. Yun ang minsan tanong ko rin, paano nagkapondo po yung senador doon sa agency at saka doon sa ospital halimbawa? Yun din ang tanong ko. Para sila nagkaroon ng pondo sa Diyos. Hindi ba? Tsaka sa hospital. Noong araw, Henry, noong hindi pa nagdedeklara ng ang Supreme Court na unconstitutional yung pork barrel, kasi yun. Kasi kung may 200 million ang senador, bawat senador, ang ilang bahagi nun, I think 80 million nun, soft, pang social services. At yung 120 million, yun yung pang hard. Meaning infrastructure. So, ang ginagawa kasi hindi pa naman identified yung mga proyekto. Lump sum yun eh. Yung 200 million, tapos na yung budget na ipasa na, napirmahan na ng Pangulo at batas na, saka pa lamang mag-identify yung mga senador, congressmen, na kanilang mga proyekto, mapa-infrastructure man, o kaya mapa-social services man. So, naglalagat talaga yung congressmen at saka senador sa mga ospital. Through the DO. Sige, maglalagay ako ng 10 Pero Senator Ping, paki-reestablish mo nga yung connection ng Senator Ping. Mukhang nagkakaproblema tayo sa kanyang signal. Kasi ang susunod nating itatanong kasi si Never siyang tumanggap ng pork barrel. So paano yung halimbawa nung panahon niya na may mga lumalapit at may mga humihingi ng tulong by financial, medical assistance, hindi ba? Paano niya hinaharap yon? And then, kung sinasabi niya na itong bagay na ito ay hindi dapat pinanghihimasukan po ng Kongreso, pwede ba itong muling i-challenge sa Supreme Court para ang Supreme Court ang magsabi na hindi tama na ang mga senador ay nagkakaroon ng pakialam sa budget. Senator Ping, noong panahon ninyo, kayo talaga never kayong tumanggap ng pork barrel. Pero never naman kayong, kundi ako nagkakamali, palagi naman kayong panalo kahit wala kayong pork barrel. Tama ba? Oo, kasi ang sinasabi nila, kapag wala kang pork barrel, baka hindi ka manalo. Yun na nga. Alam mo, nung unang tumakbo ako ng 2001, kasi katakot-takot naman yung black propaganda rin inabot ko noon. Ako parang kundi number 10, number 11 eh. Hindi nga ako gumamit ng pork barrel. Nung tumakbo ulit ako ng 2007, nag-number 3 ako. So, hindi totoo na pag wala kang pork barrel, malamang sa hindi, matalo ka. Ibig sabihin lamang, tanggap ng tao na kahit ang mga senador hindi dapat talaga nagkakaroon ng pork barrel. Yes, at saka sinabi na rin ng Korte Suprema, simula nung sumabog yung kontrobersya kay Janet Lim Napoles, di ba? Dahil nagkagulo-gulo, sabi nila, hindi na po pwede. Talagang i-define na natin kung ano yung pwede lang gawin ng mga senador at saka mga congressmen. Kailangan itemize na. So, ang paikot o palusot, sa National Expenditure Program pa lamang, pagsingit na yung mga legislators, congressman man o senador, nandun na sila sa President's budget pa lamang na ipapadala sa Kongreso, sa lower house, and then tatransmit sa Senate. Nandun na yung mga proyekto. Okay lang yun kung merong coordination sa mga ahensya na mag-implementa. Halimbawa, kapagawa ng kalye. At kung ito'y dumaan doon sa proseso ng, alam mo, may hagdanan yan yung Local Development Council mula sa barangay, municipality, city, provincial, hanggang Regional Development Council. Kasi nasasama ito sa vetting process na kung saan pinag-aaralan ito ng mga ahensya na ito ba talagang may ayon ba ito sa mga needs at saka priorities ng mga localities. Tama lang yun, walang problema. Pag kinasama sa NEP na nag-identify congressmen o kaya senador, kasi after all, yung mga district representatives, members naman sila ng mga local development council mula barangay hanggang provincial. So okay lang. Pero yun nga, sa pag-scrutinize namin sa budget ng napakahabang panahon, napag-alaman namin, at ito'y kinuwestiyon ko na rin, bakit 20% lamang ng output ng mga Regional Development Council ang na-adapt doon sa tinatawag na National Expenditure Program, yung budget ng Presidente. Ibig
sabihin, hindi rin nasusunod yung ginawang pagpaplano ng mga local development council. So ibig sabihin din, yung mga naisingit na mga congressmen, hindi na dumaan doon sa proseso, kundi doon pa lamang sa pag nasa ahensya na, siguro nag-uusap-usap na lamang sila, isama mo ito, proyekto ko ito, pero nasa net. Pero okay pa rin yun, kasi nasunod pa rin yung process na nasa National Expenditure Program. Ang masama, pagdating sa Kongreso, patakot-takot na insertion at saka realignment ang nangyayari. Mula sa lower house, papunta sa Senado. Kahit So, nagkakaroon ng disconnect kung ano yung mga needs at saka prioridad ng mga palayunan kesa doon sa nalalagay sa budget. Kaya ang nangyayari, napakalaki ng unused. Yung hindi na ginamit sa budget, ang laki. Parang pumapalo siya na nasa mga 300-400 billion every year. Opo. Bakit? Kasi hindi ma-implementa, hindi ma-absorb ng ahensya kasi hindi nila alam. Kasi naglagay doon, magbukas. Walang planning. Sa bagay na yan, dyan sa mga binabanggit ninyo yan, nasa saan ho ang problema? Nasa Department of Budget and Management, sa Department of Finance pa, sa Office of the President, o sa Kongreso mismo? It cuts across, kasi ano yan pinag-uusapan niya sa DBCC, yung Development Budget Coordinating Committee, na nandun yung NEDA Secretary, nandun yung DOF, nandun yung Executive Secretary, DBM, Finance, nandiyan sila lahat. Sila yung nag-consolidate ng mga dapat ay sinomite ng mga Local Development Council all the way hanggang sa regional. Opo. Ang problema nga, hindi na nangyayari yun kasi kakausapin na lang ng isang mamabatas o isang grupo ng mamabatas. Halimbawa, DPWH, akin to ilagay mo na dyan sa isasabit yung mga budget ninyo, yung proposed budget ninyo. Ano nangyayari nga, problema, hindi naman napaplanong buti. So, hindi na-implementa kasi kung hindi alam kasi maraming beses nangyari pag nag-committee hearing kami, tinatanong ko sa ahensya, halimbawa DPWH, alam nyo ba ito? Sagot, hindi. Mismo si Secretary Villar nung siya yung DPWH, marami ako tinatanong na nasa proposed budget ng DPWH na hindi nila alam kung saan nagmula. Hindi alam ng head ng agency. Malaman yun, siguro kinausap ng congressman yung district engineer na ito ihalo nyo doon, isama nyo hanggang sa all the way up, nasama na doon sa proposed budget ng DPWH. The way I see it, Senator Ping Lacson, masyadong makapangyarihan na lalo na ang mga mamabata sa lower house para magpasok ng mga proyekto at mag-budget ng kanilang mga paboritong proyekto sa mga distrito, sa mga bayan-bayan. Kaya minsan susun ng waiting shed, 'di ba? Yung mga paano paano ba magagamot yung sistemang yan? Well, ganito kasi ito realidad sa ground. Yung district engineer, pagka ito tinutulan ng district representative, mapasay sa isang yung district engineer. Pinapayagan kasi ng executive branch din, parang interdepartmental courtesy, o sige, usap ni congressman, ito na lang ilagay natin. So nagkakaroon ng parang patronization, na nagkakaroon ng patron doon sa lugar. Utang na loob niya doon sa congressman, doon siya napwesto. Naging district engineer, yung regional director, na napakiusap ng isang governor. Yung ganon. So, naging systemic na. Kung susundin natin talaga yung kalakaran dapat na meron tayong separation of powers, hindi mangyayari yan. At mapapatino natin yung pagpapatupad ng mga proyekto. Okay. Yan na ang realidad pagka ikaw ay lumapit sa congressman o sa senador, bibigyan ka ng recommendation letter papunta sa DSWD, sa DOH, sa iba-ibang ahensya. Yun bang bibigay sa iyo ng rekomendasyon para makakuha ka ng budget na meron ng isang senador o congressman sa ahensyang yon, dapat bang utanging loob yan ng taong bayan? Well, kung susulat lang sa isang ahensya dahil meron nangangailangan ng tulong, walang problema kasi pinapaubaya mo pa rin sa ahensya na pag-aralan
yung nire-request ng isang constituent, mapa-social services man o mapa-infrastructure man. Pero dapat dadaan sa vetting process ang magbe-vet yung mismong ehensya kasi yun ang kanilang trabaho eh. Alam nila kung anong lugar yung nangangailangan ng kalsada, nangangailangan ng tulay. O hindi yung basta na lang darating at dahil sa pag-iimpluwensya ng isang mambabatas, pigit mata na lang na babagita nila pero hindi naman nila alam kung paano i-implementa. At itong halimbawa ay 5 bilyon sa AKAP at 21 bilyon sa Kongreso na AKAP din. Ito ho ba'y prone? Pwede bang magkaroon ito ng pagkawala at hindi matinong paggastos? Prone ba sa corruption ito, Senator Ping? Ito mga kahakat, naririnig din natin sa mga ibang mga mayors, ano? Yung nabibigay minsan sa mga dapat pagbigyan, hindi sapat yung halaga na kanilang mapirmahan. So meron ding katiwalian na nangyayari. Na, halimbawa, nagpirma ng 5,000 pero actually, ang natanggap ay 3,000. Meron pa nga, nakausap ako isang mayor, yung kanilang, kasi nandyan naman sila pagka namimigay eh. At saka, ang tanong, bakit kailangan merong senador o merong congressman ba namumudmud? Hindi nga trabaho nila na magmudmud eh. Oo. Para palabasing may utang na loob sa kanila yung mga nabibigyan. Mabigat pa rito, hindi talaga yung dapat na beneficiary. Ang nangyari, kung sino yung mga kamag-anak ng mga leader nila, minsan yung daw nabibigyan, regularly, parang ito na yung pang-maintain nila sa kanilang mga organization sa mga iba't ibang lugar. Kaya talagang may disconnect. Okay lang na mamigay ng tulong. Wala namang problema kasi marami naman sa kababayan natin na talagang tapos, ano. So, alam mo, parang sa tingin ko, duplication na ito ng 4Ps eh. Di ba may 4Ps na tayo? Yes. Kung ilan daang bilyon na nga yun. At yung 4Ps, maganda yung programa kasi pantawid yun eh. Pag nagbigay ng regular, no, nakaka-graduate sila kasi nakapag-aral yung anak o nabigyan sila ng livelihood. Na pinag-aralan. Pero na-duplicate na kasi naglabasan na yung mga AKAP, TUPAD, PAIT, AIX, ang dami na. At ito ngayon, zero funding ang PhilHealth sa ilalim ng 2025 budget. Sabi ni Senator, SP, ni Senate President Jesus Escudero, sapagkat malaki naman ang budget ng PhilHealth, hindi naman nila nagagamit ng tama. Pero ang nasa batas sa Universal Healthcare Law ay dapat may subsidy ang national government sa pundo ng PhilHealth. Ano po ang masasabi niyo roon? Kung sobra naman ng pera ng PhilHealth, sa akin, titignan ko lang yung kung matatawag installation, yung na-zero subsidy, government subsidy ang PhilHealth, tinitingnan ko na lamang yon na wala nang justification, wala nang reason ang DOF, yung Department of Finance, para mag-realign ng budget ng PhilHealth sa National Treasury. Bakit? Kasi nanggaling na sa mga private contribution, inversion. Pagka ginalaw pa ng national government at nirealign yung budget ng PhilHealth, wala namang government subsidy doon, parang ninakawan na nila yung mga contributors, mga paying members ng PhilHealth. Private yung pera na yun, kinagtas sa sweldo nila yon. At nagbabayad sila monthly. Pagkatapos aalisin at ilalagay sa treasury para i-realign sa mga intensya. Parang maliwanag na highway robbery na yon. So kung titignan natin sa ganung perspective, parang blessing in disguise na na-zero ang government subsidy. Basta wag lang pabayaan yung mga benefits na dapat mapunta sa mga nangangailangan. Henrik, kung na-experience mo na may kamag-anak ka na confine sa hospital. Nako, madalas. Halimbawa, ang hospital bill abot ng 100,000. Magkano ba yung sinasagot ng PhilHealth? Minsan nasa mga 10,000, 15,000. Yes, sir. Ganun kaliit. So, ang sabi kasi sa batas, kapag sobra ang pera sa PhilHealth, kailangan taasan mo yung benefit o kaya bawasan mo yung premium. So ibig sabihin ninyo,
kung hindi bibigyan ng subsidy, huwag ding galawin ng DBM at huwag i-realign, huwag kunin sa PhilHealth. Kasi hindi government funds yun. Oo. Kasi nanggaling na sa contribution, no? Kasi walang government subsidy. Pagka may government subsidy, pwedeng sabihin ng DOF, ng Department of Finance, hindi, teka muna, government funds naman to. At saka, alam mo, ang masama kasi dyan, Henry, noong sa 2024, noong binalangkas yung budget sa 2020, pangkasalukuyang taon, ginawa ito 2023, nagdagdag sila ng dalawang special provisions sa program fund. Mm-hmm. Dati kasi wala yung government-owned and controlled corporation no sa program fund. Tatlo lang yun eh. Pag merong approved loan, at saka merong pera sa treasury, at saka merong revenue measure. Tatlo lang yun. Ginawa noong pang 2024 na GAA, nagdagdag ng dalawang provision. Yung isa nga, pwedeng galawin na yung pera ng GOCC. At pang-apat, kung merong foreign assisted project, no? Hindi pa nagagalaw yung sa foreign assisted, pero nagalaw na yun sa GOCC. Kasi yung PhilHealth, ang kategorya niyan, government-owned and controlled corporation, dahil nakapag-invest ito sa mga funds, sa mga government securities and all, So yun ang naging justification. Ang mali doon, kasi ang national budget is a general law, kaya nga General Appropriations Act. No? Maliwanag na hindi pwedeng amendahan ng General Appropriations Act, ng General Law, ang Special Law. Ang Special Law na tinutukoy ko rito, yung PhilHealth Law, at saka yung Universal Healthcare Act. Kasi yung dalawang special laws na yon, parang kinwalify na niya, kinlarify na, o inamendahan niya na yung General Law. So hindi po pwedeng bawal na bawal yung General Law, which is the General Appropriations Act, na i-amend pa yung special law. And harinawa, napasama sa mga petitioners yun sa Supreme Court para matalakay din kaya isang kamalian doon sa pag-realign ng pondo, 89.9 billion ng PhilHealth para mapunta sa National Treasury and eventually mapunta doon sa mapunta doon sa ahensya na nangangailangan ng subsidy. Apo. Senator Ping, yung pag-iimplementa, pakikialam, with all due respect, ng pondo ng mga senador at congressman, pwede bang i-challenge yan sa Supreme Court para mapigilan ito at sa mga tao ng budget, hindi na may ganyan na may 5 billion ng Senado, may 21 billion ng Kongreso. Pwede ba ho yan? Pwede bang questionin sa Supreme Court yan? Pwede, kasi bordering on constitutionality or unconstitutionality ng aksyon na ginagawa, yung move na ginagawa. Nangyari na yun yung kay Napoles, di ba, mayroon nag-petition. At natugunan ng Court Suprema, dinefine na nila, bawal na yung pork barrel, ang constitutional na yan. Kaya lang, yun yan, napapaikutan eh. Ito kasi ba, na ibang, ito ho ba, Ekwan, matatawag ding pork barrel in disguise? Maliwanag yung pahayag eh. Paghahatian nila eh. Paano nila paghahatian? Pwede ba sila mag-implementa? Hindi eh. Mag-implementa nga rito yung ahensya na dapat mag-implementa, hindi yung mga legislators. So, maliwanag sa sarili ng admission, pinahayag nila sa media na hindi, magkakaroon ng access dyan yung mga senador. At sabi naman ng senador, kasi magkakaroon kami ng access sa AKAP. Kasi lumalabas pala, 2024, siya pwera pala yung Senado at puro members ng nakapag-implementa. Para nga ho tuloy ang lumalabas ngayon na pag nagbabasa kayo ng mga komento, kaya naman pala kayo pumapalag, hindi pala kayo nabahanggan ngayong nabahanggan kayo, bigla kayong tumahimik to the tune of 5 billion. Hindi mo naman masisisi yung ating mga kababayan sa mga ganyang komento. But Senator Ping, again, kayo, kung papalarin, hindi kayo tatanggap at hindi kayo gagamit at hindi kayo sasawsaw sa mga pag-implementa ng mga ganyang pork barrel in disguise. Never. Napakatawanan ko na ito. At kasi napakahabang panahon. 18 taon ako, nabuhay ako na walang pork barrel. So, wala namang ewan ko, hindi ko rin maintindihan Isa lang naman ang po pwede nating pagsuspetsyan kung bakit
napakahilig nila sa pork barrel. Alam mo ba, Henry, kaya ako binitiwan niya, kaya hindi ako tumatanggap yan. Kasi kung may pork barrel ka, mas hindi ka kumukuha ng komisyon, pagbibintangan ka pa rin, pag-iisipan ka pa rin na nangungumisyon ka, walang maniniwala eh. Oo. Iisip ko na lang, mas maganda na yung walang pork barrel, hindi na ako pag-iisipan na saan ako kukuha ng komisyon kung wala akong pork barrel, kwentang claras. And because of your stand, congratulations sa recent survey. I think you're number 7, Senator Ping. Oo, pero maraming gala ko eh. Tsaka maraming mga survey, hindi ko maintindihan. Minsan mataas, minsan mababa. But lumalabas naman Hintayin na lang natin yung May 11 para mas maganda. Pero lumalabas, mahal pa rin kayo ng taong bayan. What can you say? Anong gusto nyo sabihin sa kanila? Well, ako naman, ang lagi ko lamang, consistent ako na sa aking mga posisyon, no? Lalo sa pag-scrutinize sa budget. Sa tunayan, alam mo, kaya nag-decide na rin ako na sumabak muli, no? Dahil namimiss ko rin yung late nights namin ng mga staff na kung saan talagang lalo budget season, pinagpapaguro namin, pinupuntahan pa namin yung mga lugar na kung saan mali yung pag-implement ng project at ito in-expose natin. Para na sa ganon, magising naman yung ahensya na gawin ng tama yung kanilang, yun ang oversight function ng Kongreso at ng Senado. Alright. Senator Ping, maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtitiwala. Thank you, Henry. Maraming salamat. Si Senator Pampilo Ping Lacson.